Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Nabuntis ang kamag-anak ni Nanay Suping. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Sige na, mahal. Bye. Ay, ano ba naman ang asawa ko? Natuto na ang asawa ko mula sa mga biyanan kong magaling na magbiro. Ay, kung bakit ba kasi lagi akong inaantok. Ay, wala na naman ang sinabi kong magsusulat ako. Ay, sa bagay, wala pa naman akong idea. Baka magkaroon ako ng idea sa pagtulog ko habang nananaginip ako. Ay, tutulog na nga muna ako. Ikaw ba si Chairman Gusting ng Barangay Hingalo? Oo, ako nga. Ano kayang kailangan ng lalaking ito? Ako si Nicky Solas. Ahente ako ng medisina at bitamina ng mga hayop. Ganun ba? Nicky ang pangalan mo at Solas ang apelyido mo. Oo, Chairman. Hindi ba magkarugtong yon? Hindi po. Pangalan ko po ang Nicky at apelyido ko naman ang Solas. Baka naman Nicolas ang sinasabi ninyong pangalan, Chairman. Kung tutuusin, totoo naman. May apelyido na Solas. Pero, wag ang pangalan mo ang pag-usapan natin. Naman! Walang issue sa pangalan ko. Patungkol sa negosyo ang pakay ko dito sa farm ninyo. Ano bang negosyo yan? At sinundan mo pa ako dito sa farm. May mga bitamina akong binebenta na pampataba at pampabilis para kumain sa mga alaga ninyo. Ganun ba? Hindi
Hindi lamang iyan, pamparami pa. Lalo na sa mga kambing ninyo. Sus, ilang buwan lang ang lilipas. Baka aabot sa 100 ang bilang ng alaga ninyo. Dahil sa mabilis na pagdami nila. Ilang buwan lang, marami na sila. Ah, totoo ba yan? Oo, Chairman. Para ba sa hayop lang yan? Wala bang pang tao? Ay, gusto nyo ba? Hindi. Biro ko lang yon. Ikaw naman, Nicky. Akala ko gusto ninyo at bibigyan ko kayo. Ay, hindi ko na kailangan yan. Ibig ninyong sabihin, kaya pa ninyong magparami? Mahirap lang magsalita. Ay, wow! Sana all! Hanga ako sa iyo, Game ka. Sus! Madali lang akong makipagkaibigan. Sabi nga nila, magaling akong magsalita. Oo naman. Parte kasi ng pangkabuhayan ko ito. Baka naman piki ang mga binibinta mo. Makabalik pa kaya ako kung peke? Hindi peke ang mga benta ko. Sino yung nakamotor na nanggaling dito, Sofeng? Yung doktor ng mga hayop na tumingin sa mga nanghihinang mga alaga nating aso. Sigurado ka ba na ang pakay niya ay nanghihinang mga alaga natin? Baka naman ang kamag-anak nating si Susi ang pinuntahan niya dito. Ano? Yung aso, sabi ko na nga sa iyo Dahil yun lang talaga ang tiningnan niya at tinurukan pa niya. Siguraduhin mo lang. Baka hayop lang ang ginagamit niya pero ang pakay niya ay ang kamag-anak mo. Ano ka ba naman, Gusti? Makulit ka rin Yung aso nga? Ano ka ba? Sofeng, magmasid ka kasi. Nagpapanggap yatang doktor ang taong yun. Kaya magbantay ka. Anong magbantay? Baka naman ginagamit niyang rason ang pagtingin niya sa mga aso pero ang totoo, may ginagawa sila ng kamag-anak mo. Ay, iba talagang pag-iisip po. Ibang takbo ng isip po, Gusteng. Wala namang masama kung may manligaw sa kamag-anak ko Dalaga naman si Susi Oo, dalaga si Susi. Pero, yun kaya, binata rin kaya. Halata naman ang taong may gusto Kaya pagsabihan mo si Susi nang hindi siya magkamali. Alam ko, napapansin ko yan. Gusto niya si Susi at gusto rin yata ni Susi. Anong problema doon? Ano? Anong sabi mo? Ay talaga naman, Gusting. May karapatan silang magmahal. Dalaga naman ang kamag-anak ko Sa malamang, ayaw niyang maging matandang dalaga. Totoo ba, Susi? Ang ano po, tita? Na nanliligaw sa iyo ang doktor ng mga hayop na nagbisita sa atin? Oo, tita. At pumayag ka naman. Malapit na. Mahal ko na siya, tita. Ano? Bakit, tita? Ayaw ba niyong magpaligaw ako? Ay, hindi naman sa ganon. Pero ang Tito Gusting mo ayaw yata sa kanya dahil nagpapanggap daw lang na doktor. Ano? Mabait naman po siya Hindi ko rin maintindihan. Ay, hindi ko maintindihan si Tito mo Gusting talaga. Pati ang relasyon ninyo, pinapakialaman niya.
Ay, alam mo, ganyan din ang gawain niya noon nung may nanliligaw kay Rosa. Bakit? Pero mahal ko na si Dr. Waki. Ang problema niyan, hindi sang-ayo ng Tito mo Gusting. Iyan ang sinabi sa akin. Ayaw niya sa nagpapanggap na doktor na yon. Ahente ng mga medisina at mga bitamina ng hayop, itay, ang nagkakagusto kay Susi? Yan ang sabi ni Susi. Ngunit, piki yatang doktor na yon. Nagpapanggap na doktor lamang. Pwedeng totoo yan. Pero hayaan nyo. At titignan ko ang background niya. Sige, gawin mo. Ikaw pala ang nakausap ng biyanan ko na ahente ng mga medisina at bitamina ng mga hayop. Pwede bang pabili ako ng masubukan ng epekto nito? Oo naman! Ako talaga. Pero hindi kami nagbebenta ng tingi. At sa mismong farm. Ganun ba? Di bali na lang. May kakilala naman ako sa mga veterinary medicine company. Ay, ganun ba? O sige, iwan na kita. May titingnan lang ako na alaga namin. May sakit. Ganun ba? Tiningnan daw ng veterinaryo na palaging nagpupunta dito. Pero hindi naman daw gumagaling. Oo nga pala. Baka kilala mo siya. Oo, kasama ko yun. Siya ang tumitingin sa alaga mo bilang pasyente. Ngunit iba yata ang kanyang ginagawa. Tama ka. Naliligaw siya sa pinsan ni Rosa na asawa ko. Pero hindi pabor ang biyanan ko sa kanya. At bakit naman? Akala ko may kakasal na ng kasama ko ang pinsan ni Rosa. Malabong mangyari yan dahil ayaw ni Chairman Gusting. Talagang ayaw nila sa doktor na kasama mo para sa kamag-anak nila. Maganda talaga ang mga binibinta ni Nikki na bitamina. Yung mga inahing baboy, marami na siyang biik. Pati na rin mga kambing. Madalas na rin silang nabubuntis. Paano naman kasi? Hindi rin nagsasawa ang... Ay naku. Parang hindi sila napapagod na sumusunod sa mga babaeng hayop. Pati na rin mga baka at kalabaw. Madalas na rin ang kanilang pagbubuntis na parang hindi na sila pinagpapahinga ng mga lalaking hayop. Paano kaya kung ganito rin ang tao? Ay. Nagbubuntis na naman ng... Ay, naku. Ay, buti pa yan. Pero, lukong kambing. Nung linggo lang nanganak ang babae. Hoy, luko! Mawa ka naman! Mabuti nakawala ang babaeng kambing. Naku. Ang toro, nakatingin sa akin at gusto akong suwagin. Ay, takbo, Gusting! Takbo! Takbo habang may lupa! Ay, walang hiyang hayop na yun. Buti na lang natakbuhan ko.
Totoo ang sinabi ni Nikki. Naging matakaw ang aking mga alaga. Lahat sila ay naging masipag na magparami. Laging aktibo silang lahat. Pati na rin kabayo na binili ko kay Congressman Caballero. Masipag na mambuntis sa binili kong babaeng kabayo sa Batangas. Buti na lang at hindi agresibong kabayo ang nanghabol sa akin. Dahil kung iyon ay sos, baka ano nang nangyari sa akin. Tignan ko rin ang mga baboy. Tignan ko nga kung nakabuntis rin sa mga inahing baboy ang bula. Maganda talaga ang mga medisina na bininta ni Nikki sa akin. Mapupuno na ang aking farm ng mga iba't ibang hayop dahil mabilis silang magparami. Ano kaya kung ganyan din ang tao? Rambutan at bulaklak ng rosas. Nagaling pa sa syudad ng Baguio. Inaalay ko sa iyo, Susi. Ay, nako. Thank you, ha? Aking kinagagalak kung iyong magustuhan. Hindi naman ako bastos na taoan. Nagtataka lang ako dahil nasaktan na ang iyong kasama sa hindi pagiging pabor ni Tito Gusting sa kanya. At ngayon, susunod ka naman nililigaw? Paano yan? Babawi ka na. Hindi ako babae. Lalaki ako. Ako. Huwag mo nang lituhin ang sarili mo. Susi, kumusta yung sinasabi ko sa'yo? Anong sinasabi mo? Ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Ay, sorry, Nikki. May minamahal na akong iba. Sino? Hindi ko itatago, pero mayroon na akong mahal. At iyon ay secret. Ganun ba? Kaya sana maintindihan mo. Kung gusto mo, may kaibigan ako. Ipakilala ko sa'yo. Wag na. Ikaw ang gusto ko. Hindi ang kaibigan mo, Susi. Ay, maganda talagang bitamina na binigay mo sa akin, Nikki. Nagiging aktibo mga alaga kong lalaki. Talagang kakaiba yung German. Exclusive. Dahil kayo lang na farm ang nabentahan namin. Talaga? Oo, German. Buti naman kung ganun. Dagdagan mo nga ang order ko sa'yo. Sige, German. At, sandali. Tika lang. Bakit parang hindi maganda ang mukha mo? Malungkot lang ako, German. At bakit? Binigo kasi ako ng kamag-anak ninyong si Susi. Ang pag-irog ko sa kanya. Ano? Mayroon na pala siyang iniibig. Sinong may sabi? Siya mismo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Ihanapan kita ng gwapita na binata na mag-asawa sa iyo. Ay, hindi ko gusto ang lalaki, German. Babae ang gusto ko. Bakit naman gwapita? Lalaki ako, German. Si Susi ang gusto ko. Ano? Sige, hayaan mo na. Ako nang bahala. Gusting, nasaan si Susi? Inutusan ko siya sa farm. Siya munang titingin sa mga alaga natin. Ano? Ay, siya naman daw ang kasama ni Nikki na nagmotor
may malaki daw siyang backpack. Ah, Teka, tingnan ko nga kung meron pa ang mga gamit niya dyan. Ay, baka naman nagtaadad na sila. ay, umalis kaya si Susi? Ay, itinakas kaya ng lalaki niya? Ay, wala siya dito sa farm. Ang ibig sabihin yan, tumakas kasama ang tumboy na yon na si Nicky. Hindi nag-iisip. Ay, Anong nakain niyang kamag-anak mo? Baliw na ata siya. ay, hala, hayaan mo na lang. Hindi lang naman siya ang ganon. Maraming babae dyan, katulad yan, na may relasyon sa mga babaeng tulad nila. Itay, Itay, Oh, bakit? Anong nagpapasaya naman sa iyo? sina Susi at ang tumboy na ahente ng mga bitamina ng hayop. Bakit? Anong nakakatawa doon? Sila yung paparating. Galing sila sa farm. Akala ko hindi na babalik si Susi. Tito! Tito! Andito na kami. Kasama ko ang sweetheart ko. Sweetheart. Oo, Chairman. Dahil ako ang tatayo bilang ama sa pinagbubuntis ni Susi. Ano? Buntis si Susi? Nagpabuntis ka naman? Ah, parang akala nyo, Tito, na ang mga nagtatrabaho sa farm ang nakabuntis sa akin? Oh, Sufeng, anong masasabi mo ngayon? Parang hindi ako makapagsalita. Anong napag-isipan ninyo? Bakit kayo bumalik? Tita. Buntis daw si Susi. Malaking tiyan. Ano? Bakit? Sinong nakabuntis sa'yo, ha, Susi? Nagkamali ako sa doktor na kasama ni Nicky. Pero hindi masakit ang kalooban ko dahil sa pag-iwan niya sa akin. Dahil sa hindi niyo pagkagusto sa kanya para sa akin. Ano? Ako na ang tatayo bilang ama sa pinagbubuntis niya, Chairman. Huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi kami magpaparami ng anak na gaya ng mga alaga ninyo sa farm. Oo, Tita. Tito. Ay, Hindi tatalab sa amin ang mga bitamina na binebenta ni Nicky. Ay, naku. Ano na, Itay? Pwede ba silang magpakasal? Ay, sus. Buti na lang at hindi sila nagbitamina. Hindi sila... Ay, nako. May nagbuntis na nakisabay sa mga... sa mga nagbubuntis na alaga sa farm? Ay... Ano bang panaginip yun? At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!